Blessed Thursday evening, Team Focus! Kala ko ba yun? Good evening sa inyo! Yan! Mabuhay ka ng maraming sentinyaw. Good evening. Magandang gabi po sa inyo lahat in... Magandang gabi sa inyo lahat in English. Good evening! Hey! We're live! Ang nangyayari, magtutuloy-tuloy. Let's go! Action! Okay, magandang gabi po ulit sa inyo lahat. First Thursday ng August, tama ba? Yes, sir. First Thursday ng August. First Thursday. Ano? First Thursday. Malay kulang kayo. Ano ba? First Thursday. Ay, wala. Dapat. May ganun pa kayo baka, may ganun pa dapat. Tapos biglang gaganon yan, tapos susumi yan, tapos... Ay! Kilala niyo na po. Sino po yung kasama Magandang gabi namin? sa'yo, Jenny Lacson! Ang mascot ng Team Focus. Yes! Happy pill ni Sir Dom. Hindi, pag ganyan talaga, pambira, sinasabi ko sa inyo. Happy pill ni Sir Dom. Ha? Happy pill ni Sir Dom. Happy pill. Busit happy pill. Sa dami ng happy pill. Yung pa. Oo. Yeah. Okay na, dito na tayo sa ating programa. Ay, no. Focus. Yan. Huwag tayong magpaugat. Amen. Let us not be unshaken. Ha? In English. Let us not be unshaken. Oo. So magpapashake tayo. An nga eh. Hindi, let us not nga ni. Let us Naglaban na. not be unshaken. Sige na. Oh, intro ulit tayo. Wala na, sasabihan na ako ng ano. Magandang gabi po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa, no? At salamat sa Panginoon na tayo ay nagkasama-sama ngayong first Thursday ng buwan ng August. Isang linggo na lang, Men for Christ na! Yes! Palakpakan natin si Papa God. Isang linggo na lang mga kapatid, Men for Christ Conference na. At sawang-sawa na tayo sa patalastas na ginawa ni Brother Steve. Babagay ka. Babagay mo na. Hindi, tama yung sinabi mo na nakaraan na dapat may ano pa doon, may mailagay pa doon. Kahit ako nagsawa na rin ako eh. Yan. Kasi delikado magsawa to eh. Bakit naman? Si ano? Oo, grabe. Pag nagsawa yan, naghahanap ng gagawin niya. Kahit preaching ni Pastor, lalagyan niya ng background music. Sobrang sipag sa amin. Ang Diablo ay nandito sa loob. Ten, ten, ten. Akala ko tanong mo, Mira, paparamdam talaga yung Diablo. Akala ko program. Kung ginawa mo Sakto yung timing talaga nun, grabe. Yung tunog ng piano pa, ten, ten, buti kung ang Diablo ay nagpaparamdam din sa loob, buti. Good evening.
lang wala yan sa GC. No? Hindi na play. Dahil sa'yo nakagawa ko ng mga stickers na marami. Aray ko. Yan. Then, special shoutout Luzon, Visayas, Mindanao, of course. Yes. And sa lahat po ng sumusubaybay nating Team Focus na nasa Google Meet. Meron na ba tayo, sir? Nasa Google Meet? Nasa Google Meet na? Ha? Para ba? Ang kulit na itong ano ko eh. Facebook ngayon eh. No? Ayun si ano, ay hindi. Hindi yan. Ay, kala ko siya rin. Yan. So, lahat ng mga nasa Google Meet. Ay, Sharon! Sharon! Megastar! Megastar. Praying for you. May trangkaso. Akalain mo tumalab sa kanya yung trangkaso. Pinasok siya, sir. Oo. Nakahanap ng butas ang trangkaso Breakthrough. sa kanya. Sabi ni Pastor, na breakthrough. Na-breakthrough siya ng trangkaso. Kaso paglabas ng trangkaso sa kanya, yung trangkaso may trangkaso. Nakisakit. Lumipat. Alam mo yung trangkaso, pag dumapo yan sa katawan ni Sharon, so sobrang parang maapektuhan si Sharon, mau-overpatig yung trangkaso. De, siya! Joke lang, pinapatawa ka lang namin. Ang masasabi lang namin sa'yo, good evening, Sharon! Pwede ba paki-record yun, tapos gawin mong sound card. Po-forward ko sa'yo yung mga bati niya. Maganda yun! Gagaling yan. Sinasabi ko, Gagaling. Jenny! Nanonood na ba si Jenny? Meron na sa team Focus, sir. Oh. Si Jenny? Bumati na si Jenny? Oo, meron. Meron na ba? May Oh, sinend yan. ko siya Nasaan na? picture, watching. Ano kasi, wala, delay yung ano eh. Watching na siya sa team Focus. Jay, GC ng team Focus Tayo yung people. dito. Oo. Hindi, ano yun natin? Shoutout sa lahat, of course, to our beloved pastors, the executive producer, and the director of the program, Team Focus, Staying Alive. Uy, ang masasabi natin kay Pastor, good! Pero di kayo ma-open si Pastor. Uy, Good bahala evening kayo. po, Pastor. Good evening Good evening po, Pastor. Good evening, sir. Good evening. Silang dalawa po yun, Pastor. Ayoko madamay sa kaso. Seryoso Mahal ko tayo ministry dito, ko, eh. Pastor. Seryoso tayo dito eh. Yan. Magandang gabi po, Pastor Hill. Of course, ay sa lahat po ng mga kasama niyo po dyan sa Ramos. Magandang gabi po sa inyo. And of course, to Southeast family, Southeast Chosen Generation, magandang gabi. And ganun din sa lahat ng mga kapatiran nating sumusubaybay pa online. And of course, actual studio live audience natin, magandang gabi sa inyo. And sino pa ba? Mami Shobe, Baby LG, yan, magandang gabi. And of course, ay sa lahat pa ng mga kapatiran natin na ngayon ay sumusubaybay na. Sir Dominic, good evening, Sir Dominic. Sige. Good evening po. Okay, good evening. Magandang gabi. Ayan na lang, para di malito. Magandang gabi po sa mga nanonood, Team Focus. Kung nasan man kayo ngayon, kayo man ay nasa dorm or nasa workplace ninyo, nasa bahay, thank you for spending your time with us. Please, stay tuned. Kasi maganda po pag-uusapan natin. Of course, shoutout sa mga sinentang unang link, John Debs, Trixie and kay Joy. I hope you're watching. And of course, kay Mami, may shoutout sa'yo. And of course, di ko makalimutan yung shoutout yung mga young people namin sa area dyan sa Tribe of God. Okay, oh my God. I hope you're watching. Okay, mag-join kayo sa Google Meet link. Okay? And of course, shoutout din kay Jenny. Steve, ikaw na. Amen, magandang gabi po sa inyo lahat. Siyempre, unang-una yung aking grupo, Valiant Ehud. Yep. Shoutout sa inyo and shoutout kay Emil, no? Special mention. Sabi niya, Si Emil. shoutout ko daw siya. Kasi? Ano yung pangalan daw, wag lang daw yung pangalan ng grupo. Kaya Emil, shoutout sa Emil Bele 4. Yan, ha? Emil Bali 4? Oo. Si Bali, Emil, ano pangalan niya? Bali 4 siya. Bale 4, 5. Ba't kasi haba ng apelido mo eh? Apelido yun talaga. Shoutout. Apelido Apelido yun, talaga apelido yun, sir. yun, Bali 4. Yan, shoutout sa'yo ha. Oh, yan na, full name na ha. Magre-reklamo ako pa. And syempre, the rest ng mga grupo ng young people, shoutout sa inyo lahat. And gusto ko rin shoutout yung aking nanay. No, nanonood siya ngayon, nakita ko watching. And sa mga kapatid ko, kay ate, kuya, and kay Gab. Yan, shoutout sa inyo. Yan lang sir, G. Ayan, isa pong maulan na gabi sa inyo lahat. Team Focus. May nakakalimutan Ay, may nga, nakalimutan shout ba? out. Yung shoutout ni Sir Dom sa dulo. Dapat lagi natin yung shoutout. Sige. Shoutout kay Sister Jenny ba? Yan. Good evening, Sister Jenny. Isa pong maulan na gabi po sa inyo, Team Focus. I hope at nag-i-enjoy kayo dahil kami dito, nag-i-enjoy kami. And, Tuod lang, hindi mag-i-enjoy kay Jenny. Yes. ayan, at syempre shoutout sa aking grupo, ang
Mighty Gideons, ayan, sila Marjo, sila Ian. Alam ko nanonood na kayo. At syempre, yung iba dyan ng mga Mighty Gideons, mag-send na rin kayo ng picture. At syempre, tama. Syempre, yung aming pong area, ang West Bank family. At ang aming pong area leader, si Sir Noel. At ang pamilya, ang Dolor family. At syempre, ito yung aking tito at ang aking Jeremiah. Yan, si brother ko. And I hope you keep watching at sana may matutunan kayo. And yun lang po, sir. Ayan. Yun pala. Oo nga pala. Sorry. At syempre, isa pong special na shoutout sa iyo, Jenny. Good evening. Okay. Okay na, sir. Pwede na yan. Alright, sa lahat po ng mga sa ngayon ay sumusubaybay, magandang gabi. Tama yung sabi ni Brother J. Alam nyo, kailangan enjoy. Lalo na ngayon, walang pasok. Di Yun, ba? tama. Walang pasok. At kagabi, actually kagabi, parang ang mamaya, wala pa rin eh. Bukas sir, wala pa rin. Wala pa rin ba? Wala Meron pa na ba? rin. May announcement na ba? Mandaluyong sir, wala nang pasok. Meron na? Sana all, taga Mandaluyong. Gusto ko yung nagtanong sa I Love Taguig. Sir, kasama niya yung Taguig. Sa Taguig may announcement na. Brother Ruben Obidos, ano nga? Konsi! Bilis ni Bunday, oh. Di, may announcement na, Taguig. Meron na talaga, tingnan nga natin. May announcement na, seryoso? Tingnan natin. Tamad kang wala. Hindi, joke lang. Ang bilis eh. Meron na. malayo Hindi, daw alam mo si kung anong Jai ginawa? na, sir. Alam mo kung anong ginawa ni Bunday maghapon? Ano? Nakatitig lang sa cellphone, refresh ng refresh. Uy! Nandun na siya sa page. Sa page. Paano mo nalaman? Ay, kagabi pa pala to. Kagabi yan eh. Kagabi pa pala to. Sorry. Kalma. Fake news to. Fake news. Ayun, 15 minutes ago. 15 minutes ago. I love ko siya. Tagig! Tagig nga Tagig. ni. Basahin na maayos. Suspension of face-to-face in Taguig. So, merong virtual. Virtual. No sir, yun lang. Yun lang ang Online meron, classes. virtual. Okay. Walang May pasok pa din. All levels. Face to face wala. August 7. Ano bang date ngayon? 6 Six, ba? sir. 7. Oo nga, hashtag walang pasok. Wala Sayang nang yun na pasok naman. bukas. So, sino tuturuan namin sa campus? Nagplano-plano. Ang ganda-ganda pa ng plano natin. Sabi ng Panginoon. Gumawa pa kami kaka-voice message ko lang sa kanila. Di ba? Nag-voice message pa ako, yung pala. Hindi, okay lang yan. At least meron tayo, di ba? Meron tayo nakahanda. Okay? So, yan na. Pastor Hill is watching. Ang masasabi natin, sabay-sabay. Good evening, Pastor Hill. Jenny! Pakigawan nga ng greeting si Pastor. Bakit? Greeting. Alam mo, sa Team Focus, Jenny, huwag mo i-PPM kay Pastor mo. Ibablock. Joke lang. Hindi. Alam mo, Pastor Hill, si Jenny po kasi, natutuwa kami dyan. Alam mo, masipag yun si Jenny. Nakita ko yan anong Sunday, nagwawalis. Oh? Oo! Di ba umulan? Oh. Minap niya yung sahig. Wow. Joke lang. Jenny! Magandang gabi sa'yo, Jenny. Alam mo, tuntuwa na ako dito ngayon. Ewan ko dito, nakakatuwa siya, siya, encourage. Kaysa naman yung hahanapin siya ni Sir Rudy, wag naman ganun. Oh, yes. Diba? Yes. Jenny, tuloy-tuloy lang, Jenny, sa Patuloy mo yan. Basta ako, Jenny, masaya ako pag bumabati ka. Ewan ko sa mga to. Masaya ka? Yes, sir. Masaya ka? I'm happy. Sabay. I'm happy. Ikaw, masaya ka? Masaya, sir, masaya. Masaya. Paki-PM sa kanila yung mga greetings. Buka mo lang. Wala pala ako FB. Wala. Kasi nga, eto lang nga, Team Focus, July, August, September ang end ng topic natin. Yes, sir. Yes, sir. September. So, ngayon, magkakaroon tayo ng series. Actually, next Thursday, no, meron pa pala, di ba? Meron pa. Ano ba, ang ingay mo? Next Thursday, meron nga, Pastor. ano sabi ni Pastor? Suspended kayo lahat. Patay kayo, Uy. patay kayo. Sabi niya sir. Shoutout daw. Yeah. Good evening, CSI Campus Ministry. Enjoy watching this Amen. program. Amen. And with your classmate. Pass the link. Okay? Shout out sa CSI Campus Ministry. Shout out po sa grupo ng ating wala mo si Pastor, no?
Leader Yard. Si Pastor, sa grupo ng ating mahal na Pastor, the CSI Campus, the CSI, Christian Students Impact College and High School, sabi ng leader nyo, wow, mabira. Kung naabot ako si Pastor, sobrang proud ako. Ewan ko sa inyong dalawa. Proud ako, Proud sir. naman, sir. Ha? I'm proud. Sabihin ko saan. Oh, yeah. Pass the link daw, pass the link. Oh, magpasa kayong mga nasa campus ministry, magpasa. Di ba? Pasa. Nagpasa na, sir. Nagpasa na. Oh, yan. Pasa nyo sa main page ng school. Di ba may ano yan? Alam ko may general chat yan, di ba? Yung mga school. Yes, sir, meron Yes, yan. sir. Meron yan eh. Page, FB page. FB page lang. Yan. Alright, so ngayon, katulad ng sinabi ko, Sir Dominic, seryoso na tayo, promise? Promise. Kasi ako, Alas kung 9 na, sir. kung tatanungin nyo ako, I'm serious. Seryoso na ako. Ngayon, aray ko po. So, ngayon kasi, Sir Dom, uy, tama na! Brother Jane, Brother Yes, Steve. sir. Magkakaroon tayo no sa mga sumusubaybay ngayon sa ating programa. Pwede bang pakiangat-angat ako? Ang sakit na ng batok ko eh. Pwede mo pa? Huwag ka. Sporky. Si Sporky na lang. Sporky. Yan. So, Malamig sakit na. eh. Aray. De ngayon kasi tuturuan na wag naman sobra, wala na, ang init na bigla. Yan. Okay. So bakit? Siyempre yan. Tumatawa dun eh. Pati kasi yung pag Sporky, tinatanong yun, iniisip niya paano yung sign eh. Nung sinabi kong Sporky, ikaw na lang, sabi niya. Ginawang Diablo siya. Hindi, sa lahat ng ngayon, abangan nyo to. Kasi maganda to, Sir Dominic. Magkakaroon ako ng series ng, short lang naman. Actually, dito sa atin, talk, naman to eh. Mini-series. Ano naman to eh, talk, anong tawag dito? Hindi talk show eh, yung conversational naman tayo dito. Yes, sir. So, ngayon kasi, we have this topic unshaken. No, bilang isang kabataan, sabi ko nga, yan yung dapat na matutunan ninyo, no? Bilang isang kabataan. Mahalaga to, team focus kasi pag ito ang isang bagay na natutunan ninyo, you will have this madi-develop. Alam mo kagandahan kasi dito, Sir Dominic, kung mapapansin ng mga team focus. Ang kagandahan dito sa topic natin, matiturn nyo ito into attitude. Actually, this is a character lesson. Yung mga kasi nasanay lang tayo yung character. Pag sinabing character lesson, yung parang iniisip ka agad natin award eh. Award. Most attentive. Most honest. Most unshaken. Most diba? Minsan doon lang tayo nakatingin eh. Kumbaga, parang nagiging attributes na yung character traits, di ba? Pag sinabi natin character, matandaan nyo, it talks about attitude. It has something to do with attitude. Kaya nga, ano bang meaning ng character? Naalala ko yung tinanong ko dati yan, balikatan eh, turo ko. Sino nakakaalam ng meaning ng character? Sir! Sige ka, anong character? Traits po. Pinag-good ka, ang galing. Ano yung academy student niya sumagot? Galing. Oy, seryoso ako doon. Di ako gumagawa ng kwento. Talaga promise yung sagot niyo. Muntik ko na siya batuhin ng puno sa Ramos. Yeah. Pag sinabi kasi natin character, di ba? It is consistently doing what is right even there's no one there na para magmatsyag sa'yo, makita ka or everything, no? Kaya nga, it has something to do with attitude. Ang kagandahan dito, Team Focus, kung iisipin lang ninyo ang ating mga pinag-uusapan dito, madi-develop nyo to into character. At kapag ito'y na-develop nyo into character at may apply nyo yun sa buhay ninyo, it will become your attitude. Sabi nga ni Pastor Hill, di ba? Kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun yung magiging actions mo, di ba? I don't know if you are listening Yes, sir. to the preaching of our pastor, di ba? Makailang beses niya yung binanggit sa pulpit. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun yung magiging action mo. Because what you believe, di ba? Sabi ng ating pastor, what you believe produces action. Man. Kasi, kumbaga, yun yung ground na kakatayuan mo eh. Yun yung pinaka foundation kung saan nakalapat yung attitude mo. That is your character.
So, kung ganitong character ang pinag-uusapan natin, ang kagandahan pa dito. Now, itong mga topics natin, magiging character at maaapektuhan yung attitude mo. At since na yan ang lalabas na sa'yo, dahil yan ang pinapaniwalaan mo, ang kagandahan dito, magiging personality mo na ito. And grabe namang Gugulat ka din, ha? I'm serious. That's enough. So dahil nga ganun, Sir Dom, nagiging personality mo. Pag ito naging personality mo na, isipin mo araw-araw. Di ba? Araw-araw yan na yung magiging practice mo. So from what you believe, and that is character, mapupunta ka sa magiging attitude mo yung character mo. And then pag yung attitude mo ay na-produce mo na, magiging personality mo na yan. At dahil magiging personality mo na yan, yung pinaka-equals na yan is magiging practice mo na. So isipin nyo, team focus. Kung ang lahat sa edad ninyong ganyan, magiging ganito ang buhay ninyo. Araw-araw, imagine nyo, if our topic today is all about being unshaken, so isipin nyo kapag yan ay na-put into practice nyo. Araw-araw, sa araw-araw nyo pamumuhay, magiging unshaken na kayo. You will not be easily na makukuha ng mundo na ito, ng mga ng diablo, ng mga temptations and everything around you. Kumbaga, you will live. Ito yan kasi sa mga sumusubaybay po sa amin ngayon, no. Sa mga sumusubaybay sa amin ngayon. Ito ang dapat ninyong tandaan sa mga team focus na ngayon ay sumusubaybay. Both virtual and actual. Yan, Sir John, pakiano na lang ako dyan. Tama yan kasi kasi to medyo late na si serious people yan. Anis. Yan. Eto na nga kasi alam nyo, eto yan Sir Dominic, Brother Stephen, Brother Jay, sa lahat, virtual, actual, na sumusubaybay sa amin ngayon via Facebook Live, sa anumang way ikaw nanonood ngayon. Eto ang tatandaan nyo. Sabi ni Solomon, there is nothing new under the sun. Amen. Ibig sabihin, what is happening right now already happened sa panahon niya. There is nothing new. Ibig sabihin, wala nang bago. Kaya nga, ang pinaka-sabi ni Solomon sa atin, at the end, you should hear the conclusion of the whole matter. Whole matter. Ibig sabihin ng matter, sinong estudyante ko dito sa Genesis? Wala, no? Ibig sabihin, hindi, third year na kayo estudyante ko sa Genesis, wala. Diba, pagdating kasi sa matter, diba, it talks about yung physical reality. Yung nangyayari sa physical earth, that is a matter. So what is happening in the earth is always matter. Diba? So, kaya nga, sa arts of reasoning, hindi pwedeng mauna ang wala na nakasagot sa kanila. Dalawa estudyante ko dito. Ha? Matter. Dapat una ang 97. Walang ganong grade, ikaw lang. So makikita ninyo, hindi ka pwede actually yan ang tinuturo ko sa sa arts of reasoning, mind over matter. Ganda ng pagkasunod-sunod dyan. Meron sequence of the mind and then mind over matter. Bakit, young people? Bakit ko nabanggit yan? It's because of the reason what is happening in this world right now is the same. It's always the same. Mag-iba-iba man. Iba man ang trending ngayong araw na ito. Sa susunod, eto na naman yung trending. Sabihin man natin pa iba-iba yung ganyan. But, tandaan nyo, iisa lang ang purpose niyan. Iisa lang. Kung titingnan nyo, ano nga yung, what's the word na ginamit natin dati dito sa digital silence? Yung, algorithm. Yeah. The algorithm is the same. Okay? Diba? Iisa lang yan. At, ang pinakamagandang tandaan ninyo, team focus, is this. Dahil paulit-ulit na yan nangyayari, hindi ka dapat maapektuhan yan. Amen. So, ibig sabihin, ang magkokontrol pa rin ng isang bagay, ikaw pa din. Yes, sir. Ikaw pa din. So, it is between you. Now, imagine niyo, sabi ko nga magpapaalog ka sa isang bagay na paulit-ulit, that's very nonsense. Diba? Kung maapektuhan ka sa paulit-ulit na isang bagay, that is very nonsense. Team focus, you've got to realize and you've got to put this in your mind that in this world, you
being created in the image and the likeness of God, should not be unshaken. Okay? Should not be shaken rather by the things of this world. Dapat manatili kang unshaken. Okay? Kasi kapag ikaw ay nagpa-shake sa mundo na ito, okay? Pag ikaw ay nagpa-move, kaya nga 'di ba, ang sabi is, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. 'Di ba? Bakit? It's because of the reason, lahat kasi ay paulit-ulit. Pansinin nyo, hindi naman sa without any malice, I will say this, team focus, tinan ninyo. Yung nangyari kay Samson, kay David, 'di ba? Yung mga nag-fall into wrong relationship. 'Di ba ganyan din ang nangyayari sa mga teenagers yan? Even team preparation nangyayari yan. Kaya nga yan ang pinag-uusapan nila every Friday. So, pagdating sa bagay na yan, when it comes to relationship, panahon ni David, panahon ni Samson, hanggang ngayon, the same case. Disobedience, basahin mo mula Deuteronomy, meron na. From the history of the people of God, Israel. Kayong mga estudyante ng custom and tradition. Diba? They have laws to follow. They have custom and tradition to follow. Yep. Bakit lahat yun may purpose? May purpose yun. Hindi yun basta-basta lang corning tradition or like paulit-ulit na tradition. Merong ibig sabihin ang bawat custom nila. And that is to follow what God says. Pero tinan nyo, bakit bakit hindi lahat nakapasok ng promised land? Even their leader during that time, Moses, hindi siya nakapasok sa promised land. It's because of one reason, disobedience. Ngayon ba, hindi na ba putok ang disobedience? Putok na putok pa rin. Di ba? Grabe pa rin, talamak pa rin ang disobedience. Bakit? Alam nyo kung bakit, Team Focus? Baka nakakalimutan nyo, that is kasama yan sa unang kasalanan na nagawa ng tao. The sin of unbelief and disobedience. Yan ang nagpabagsak sa tao. Nung simula ang taong hindi na naniwala sa Diyos, hindi na siya sumunod sa sinabi ng Diyos. The sin of unbelief and disobedience. Kaya nga napahamak ang tao. Tingnan nyo. Ngayon kung titingnan ninyo, Team Focus, if you will be honest with yourself, yan ang present na nangyayari ngayon sa ibabaw ng mundo. Paulit-ulit. Kaya nga, isipin ninyo, ito yun the hardest truth, Sir Dominic, that I've noticed sa Brother G. Brother Steve, sa lahat ng mga sumusubaybay. The hardest truth is this. Masakit man ito tanggapin para sa mga gumagawa nito. Pero pag hindi mo nabantayan, halimbawa, yung pag-i-involve sa social media ng mga kabataan masyado, pagiging addict sa mga gadgets ng mga kabataan, pagiging addict sa mga secular extra activities, magdudulot lang yan, Team Focus, ng isang bagay sa punto ng buhay nyo na mapapalayo kayo sa Diyos. Dahil lang hindi nyo nalalaman, it is the way of how the world shake you. Yeah, it is the way of how the world shake you talagang. Alam nyo, pag ang mundo ay nag-alog, aalog ka talaga. Pag ikaw ay nag-give in sa gustong mangyari ng mundo, talagang mawawala ka sa wisyo. Talagang ang tatargetin niya, ang isip mo eh. Kasi kapag disoriented ka na, wala ka nang mangyayari sa'yo. Kaya nga yan ang ating pag-aaralan. From now on, and then sa mga susunod nating pag-aaral, yan ang ating itatopic dito. Paano how to become unshaken. Okay? How to become unshaken. Now, if you want, eto tandaan nyo, Team Focus, if you want nothing in this world to move you, you have to change what you are anchored to. Yan ang tatandaan nyo. Kung gusto mo, Team Focus, na walang, sa ibabaw ng lupa na ito, na walang makakapag-move sa'yo, you have to change what you are anchored to. Ibig sabihin, kung saan ka nakasteady. Amen. Okay? Kung saan ka nakasteady, Team Focus, you have to check that. Let's go. Kasi, pag sinabi kasi nating anchor, di ba? Pag yan ang pag dinrap na yung port anchor ng isang barko, hindi mo mauuga ang barko. Hindi mo magagalaw yan. Sabihin man natin, yeah, of course, syempre, mas powerful pa rin ang wave kaysa sa ship. No, tandaan nyo yan. Maaalog at maaalog yan, pero I guarantee you, hindi mo siya maaalis sa lugar na yan.
Minsan nga natutumba na lang sila on that exact place eh. So sobrang lakas na lang talaga ng nature. Pero hindi mo yan hindi mo maaalis yan sa pag na-drop ang port anchor, isipin mo hindi mo maaalis yan. Bakit? Because it will go down straight sa pinaka-edge na kung saan makukuha niya yung pagiging steady niya. Na team focus, tinan nyo, maganda itong pinag-uusapan natin. If you want to be unshaken, and if you don't want anything in this world to move you, you have to change what you are anchored to. Tingnan mo kung saan ka naka-steady. Stop anchoring, ito, unang-una na i-check mo, stop anchoring yourself sa likes. Tingnan nyo. Ngayon, Sir Dominic, ako natatawa ako dyan eh. Minsan natatawa ako dyan. Hindi ko alam kung bakit pati yung mga reaction sa messenger, may message sa kanila. May meaning. Heart, tsaka like, yung thumbs up, tsaka heart. Mag-aaway pa yung dalawa na yan. Mas maganda daw heart daw eh. Hindi mo lang hinart, tinamsapan lang. Bakit? Yeah. Diba? Yeah. Bakit parang sobrang big deal? Ang biro, wala naman kayong away, diba? Hindi naman kayo, nagtawanan lang kayo kanina. Noong nag-message ka, tinamsapan lang. Siguro may tinatagong galit sa akin tong tao na to. Pero kakatawa nyo lang dalawa eh. Diba? Parang ganun na yung nangyayari. Akalain mo, heart versus thumbs up. Eh di pag nagpa-picture ka, wag lang thumbs up. Heart naman. Alam na. Di ba? Picture, smile, 1, 2, 3, pa. Thumbs up, di na. Heart. Bading. Di ba? Di, alam mo Sir Dominic, totoo ito yung sinasabi ko eh. Sa mga young people, sa mga kabataang nakikinig. Makinig kayo ng maigi. Di ba, pagdating sa ganyan, bakit? Ano na ang gusto kasi ng kabataan ngayon? Dapat makuha ko lagi yung approval ng tao. Di ba? Alam nyo sa edad ninyo, Team Focus, kung hindi kayo magiging honest na yan, disclaimer, ang lagi nating disclaimer dito, we're not here to condemn people. Wala tayong hinuhusgahan. Wala kaming nahuhuli. Hindi rin kami nang huhuli. Hindi namin trabaho yan. Bagamat may mga nagsusumbong, pero ako honestly, wala akong pake. Bakit? In the very first place, it's your choice, young people. Kaya nga ito, may ganito tayong programa para hindi na kayo mapunta sa ganun. Yeah. Because the only reason kung bakit napupunta ang isang kabataan na katulad ninyo sa ganung klaseng estado, you're not unshaken eh. You are shaken already. Kaya nga dapat tanggapin mo yung katotohanan that you have to get out from that situation para hindi ka ma-shake ng mundo na ito. Change mo kung saan ka naka-steady. Halimbawa ngayon, tatanungin ko kayo, you don't have to answer sa comment section, kahit kayo mga nandito sa loob. Saan kayo naka-steady ngayon? Saan kayo anchored ngayon? Yep. Sa buhay ninyo, saan kayo anchored ngayon? 'Di ba? Kayo kahit kayong may mga ministries, saan kayo anchored? Sir. Pag tinanong kaya kayo ng direct question, bakit kayo nasa ministry? Anong purpose? Bakit yan ang pinasok mong ministry? Bakit gusto mo yung ministry na yan? What's the purpose? Saan ka naka-steady ngayon? 'Di ba? Kahit kayong mga merong ministry, kahit kayong mga full-time staff na nandito na Team Focus, saan kayo anchored ngayon? Bakit? Alam mo Sir Dominic kung bakit mahalaga to, Brother J, Brother Steve? This is important. It's because of the reason na kasi ang pinag-uusapan dito yung pagiging steady mo eh. Man. Kung saan ka nakatapak. Yes, sir. That is your ground. Now, kung ikaw ay grounded lang for the likes, if you live for people's approval, you will die by their rejection. Tandaan nyo yan, Team Focus. Yes. If you live for people's approval, you will die on their rejection. Kaya nga takot kang ma-reject eh. Kaya nga grabe ang sama ng loob mo kapag na-reject ka. Right. Yun nga lang example ko Sir Dominic eh. Yung heart versus thumbs up eh. Feeling mo rejected ka pag thumbs up lang, pag heart tuwan-tuwa ka. What's the very purpose, di ba? Bakit ka magpapa-affect doon sa dalawang emoji na yun? Kaya nga daw emoji kasi it speaks about the feeling of a That person. emotion. Yun kasi ang problema. Iniintindi nyo yung feeling ng ibang tao sa inyo, kaya masama na yung feeling nyo sa kanila. Di ba? Kaya nga, bakit? Kasi namumuhay ka na rin saan? Sa feeling. Sir. Mali na. Pansin nyo ba?
Team Focus, sa mga kabataang sumusubaybay ngayon, mali na kung saan na kayo nakasteady. Hindi na tama. Nakasteady na kayo sa isang bagay na malambot. Yes, sir. Hindi na, ang problema dito, Sir Dominic, kapag yung anchor nyo ay na-drop na talaga dyan, kahit ano pang programa ng church, and sad to say, worst comes to worst situation, kapag nag-preach na ang ating mahal na pastor, sarado na ang tenga ninyo. Yun. It is happening. Diyan si Stephen. Mapapatunayan niya yan. Marami kaming, again, I'm not condemning anyone. But for those of you na nasa ministry, di ba? Bakit sa tagal mo na nasa ministry? Bakit nandoon pa rin yung chance na pwede kang mawala sa ministry? Alam nyo, dapat yung focus kayong merong mga, ito encouragement ko to Again, I'm not condemning anyone, but this is my encouragement sa inyo. This is my encouragement for those of you Team Focus na merong ministry, alagaan nyo ang ministry ninyo. You have to consider your ministry. Soul winning, yung pag-aalaga sa kaluluwa, Amen. sabi nga ng ating mahal na pastor, yan ang booster mo sa ministry mo. Yes. Bakit? Involving yourself in the area, yan ang booster mo sa ministry mo. Bakit? O kayong may mga ministry, listen. Pag nawala ka na, pag ang anchor mo, yung pagiging steady mo ay hindi na steady sa ministry at sa iba ka na nakafocus, pag nawala ka na sa ministry mo, ano yung lagi yung sinasabi sa inyo? Wala ka nang i-consider. Wala ka nang i-consider. Bakit you're free? Wala na sa'yo yung hindi ko na pwedeng gawin to kasi wala naman na akong ministry. Pwede ko nang gawin to kasi hindi naman na ako member ng ganito. Hindi na ako member ng ganito. Pwede na akong magganito kasi wala naman nang maapekto ang ministry. Pero ang hindi nyo na nakikita diyan, it's not about the ministry, it's about your life. Yeah. Kaya ka nga nasa ministry kasi gusto mong magpagamit sa Panginoon. Ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Now, kaya ko 'to nababanggit, it's because I want you to check kung saan ka naka-anchor ngayon. Saan ka naka-steady ngayon? Kasi this is the first thing that you need to do if you want to be unshaken. Sabi ko nga, how to become unshaken? Check mo kung saan ka naka-anchor. If you want nothing in this world to move you, you have to change what you are anchored to. Tingnan mo, saan ka naka-steady ngayon? Oh, sabi ko nga isipin mo ang laki-laki ng barko na yan, maaalog yan, pero hindi mo yan matatanggal sa lugar na yan. Mabubulok na yan. In fact, sa lugar na yan. Shout out BRP Sierra Madre. Diba? Diba? Tingnan nyo yung pinakamatibay na barko sa lahat. Yes. The BRP Sierra Madre. Steady yan. Kahit ano pang sama ng panahon, dumapo doon sa lugar na yon. Ang bira. Nakailang palit na ng personnel dyan. Pero yung barko nandoon pa din. Yeah. See? Bakit? Kasi hindi mo magagalaw yun. Pero, ang ganda sana, di ba? Perfect illustration. Is there something wrong with the illustration? No, there's not. Ang kailangan mo lang i-check kung saan ka naka-steady. Actually, it's a good illustration, di ba? Yes, sir. Isipin nyo, di ba? The common illustration to that Team Focus is this. Kaya nga maganda ang buhay mo naka-anchored sa Panginoon. Amen. Kasi walang makakagalaw sa'yo. Yeah. Amen. Kaya nga ngayon, pinapacheck ko sa'yo kung saan ka naka-anchor. Amen. Kasi you have this program. You have a pastor that has a big heart for you. Di ba? Young people, sabi ko nga, kayong mga CSI, Christian Students Impact, man, I'm telling you, you have a leader who is the pastor of the church. Grabe. Privilege. Personally, danas namin yan ni Sir Dominic. Privilege. Yung siya talaga yung may hawak sa'yo. Personal training. Tanong nyo kay Pastor RJ kung gaano ka-bless yung ganyan. Kaya nga sana naman kayong mga nandiyan dyan sa CSI. Nag-usap kami actually ni Pastor Hill kagabi. Sabi ko nga kagabi kay Pastor Hill simula sa Wednesday po siguro, baka sila na lang yung schedule natin na magti-testimony. Yun. Yun yung suggestion ko Okay, siya naman si James, siya si Dave. Hindi, joke lang. Di ba? Yung kumbaga, sabi ko kay Pastor Sir Dom, tsaka Steve J, sabi ko, parang nagre-report ba sila ng accomplishment nila? Because they're doing, ako honestly from their testimonies, kahapon. Kahapon, very challenging yan. Challenging. Kasi alam nyo kung bakit?
Hindi kasi for accomplishment eh. Yeah. Alam nyo kung bakit nasasabi kong hindi for accomplishment? It's because of the consistency. Amen. Kaya, challenge ko sa inyo mga nasa Christian Students Impact, maintain that kind of Amen. do not be shaken by your classmates. Amen. One day, una, payag yan sa'yo lahat. Piyesta ka, lahat pumapayag. Pero darating ang punto ng pagkakataon, tandaan mo, hindi na papayag yung mga yan. Yes, sir. Darating ang punto ng pagkakataon, tinatawag ka. Darating sa time na hindi ka natatawagin. Yeah. Darating sa time na pagtatawanan ka. Noong nakaraan lang, si Sir Hiner may pinasa na naman sa akin. Ito yung kinanta niya, nakalimutan ko lang eh. Ito yung kinanta niya na naman sa school. Kilala mo ba yan, Jela? Sino yan? Anong kinanta niya? Lupang Inirang? To God be the glory. Di ba? Di ba? Yeah. How can I say it? Hindi, joke. Iba yun, Nasa ibang songbook, tone yun. nasa songbook. Di ba? Isipin niyo yan. Darating ang pagkakataon, hindi ka napapakantahin kasi baduy ka eh. Yeah. Hindi ka nakakantahin kasi ang kinanta mo words and music by Bill Gator. Oh, tatawanan ka kasi ang gusto nila music mo by Baby Dolls. Oh. 'Di ba? Yun na yung mga gusto nila, mga K-pop. Yan na. Tatawanan ka na kasi hindi na, kumbaga ang awitin mo na ay anthem na, hymnal anthem ka na. Hindi ka na in sa sinasabi nilang music. Yeah. 'Di ba? Darating yung mga ganyang araw, pero tandaan nyo, sabi ko nga, i-check mo lang. Kapag na-check mo kung saan ka naka-anchor, di mo papansinin yan sa totoo lang. Yep. Di mo papansinin yan mga yan. Kapag ikaw ay anchored, okay? Kapag ikaw ay anchored sa tama at hindi sa likes ng mundo na ito, alam niyo yung team focus, ganito yan, para lang makuha ninyo. That is the common denominator of everything that is happening in this world. Likes. Likes. Mag-iba-iba man yung taas. Same equals lang yan. Bakit? Iisa lang ang denominator niyan. Likes. Oh. Sige nga, papatunayan ko sa inyo yan. Gumawa kayo ng isang bagay na hindi maaaprobahan ng tao. Gagawin nyo? Di ba? Oh. Kaya nga ang hirap gumawa ng bagay para sa Panginoon. Bakit? Kasi naiimposiblihan pa yung mga tao eh. That's right. Bakit? Syempre, pag sa Panginoon ko to, para sa Panginoon ko to ginawa, baka layuan ako ni ganito. Baka hindi ako pansinin ni ganito. Baka i-unfriend ako ni ganito. Baka hindi na ako magustuhan ng paligid ko. Bakit? Sino ba yung gumawa nung sinasabi mong mag-a-unfriend sa'yo? Sino ba yung gumawa ng sinasabi mong paligid mo? Di ba Diyos? Di ba? So why seek for their approval? Kaya nga sabi ko sa inyo, if you live for people's approval, you will die by their rejection. Masakit yan, team focus, kapag na-reject ka ng tao. Totoo yan. Masakit yan. Kaya nga, ang pinakamaganda, di bali nang ma-reject ka ng tao, basta hindi ka rejected ng Diyos. Amen. That is the good thing that you should apply in your life, team focus. Do not mind the people around you. Do not live for... Kasi sabi ko nga sa inyo how to become unshaken? Check kung saan ka naka-anchor. Steady ka sa likes, tanggalin mo ang anchor mo dyan. Lipat ka. Lipat ka ng iba. Bakit? Kasi wala kang makukuha dyan. Oh, masishake ka niyan. Ang problema, sabi ko nga, worst comes to worst is this. Kapag na-shake ka na dyan, at hindi, sinishake ka na ng Diyos dyan, gusto kang tanggalin ng Diyos dyan. Ang problema, na-drop mo yung anchor mo dyan, hindi ka ngayon matanggal ng salita ng Diyos. Amen. It happened, Sir Dominic, I'm telling you. It happened. Ito, I just want to share this. Again, there's no condemnation about the people. But I just want to share this. Especially this. Kapag ang pastor na natin ang nagsasalita, ito ang gusto kong encouragement ko sa inyo, Team Focus. Listen carefully. Listen carefully. Kasi kahit nagsasalita, ongoing na nagsasalita ang ating mahal na pastor, Satan can creep in your big head of yours. Yeah. Oh yeah. Na kung saan sasabihin niya, ikaw yung pinapatamaan ni pastor. Talaga lang Oh yeah, It happened, Sir Dom, I'm telling you. Grabe Na magkakaroon ka ngayon ng decision na even the pastor is speaking, a man after God's own heart. Ibinigay ng Diyos yan sa atin. You will speak
against him by just saying, it is only between you and God. Hindi ba natakot dun, boy? Sir Dom, sabi ko nga sa inyo, there's no condemnation about the people. Pero Team Focus, I have a heart for you. Sa edad nyo ganyan, everything our pastor is doing his best Yeah. para makuha ang attention nyo sa gawain ng Panginoon at hindi na makuha ng mundo ang attention ninyo. Tama. Kaya, Team Focus, check nyo kung saan kayo naka-anchor. It doesn't matter kung full-time ka or hindi. May ministry ka o sa wala. Kailangan i-check mo kung saan ka naka-anchor. Kasi, kapag sa maling ground mo na-drop ang anchor mo at kumapit yan, worst comes to worst, you will close this and you will trust yourself. Amen. You think you're good? You think you're fine? Isip mo lang yan. Naisip mo lang yan. That's the problem. Sabi ko nga, ang hindi mo alam, inaalog ka na ng Diyos. Gusto kang matanggal ng Diyos dyan, kaso sarado na ang isip mo. Sarado na ang isip mo. Oh, di ba sabi nila, si Samson, naalala niyo yung preaching ni Pastor patungkol kay Samson? Anong sabi ng preaching ni Pastor patungkol kay Samson? Bawal, bawal, bawal. No, walang bawal dun. Ang hindi alam ni Samson, kumbaga sa salitang kolokyal, sabi nga ni Pastor Hill, pinapadama lang siya ng Diyos. Samson, isa na yan. Dalawa na, Samson. Pag sa pangatlo, sumablay ka pa, tapos ka na. Yeah. O kaya nga anong sabi niya? He wished not that the Lord was with him. Hindi niya na alam. Wala siyang kaalaman. Wala siyang kaalam-alam. Malayo na pala siya sa Diyos. Amen. Bakit? Kasi nga, na-drop niya sa mali ang anchor niya. Amen. Diba? Bakit? Pambira, Nazarite siya. May promise ang Diyos sa Doon na kanya. siya sa right eh. Yeah. May promise ang Diyos sa kanya. Nazarite Ang tibay niya. Yung tibay ng isang Nazarite, hindi basta-basta. Amen. Everything for him is all strength. Amen. There's no weakness eh. Mm. Di ba? Pambira. Daig niya pa sinaro to eh. Oh. Di ba? Sige nga, sino ang kayang, ilan yung Philistines? 900. Pinatay niya with an jawbone. Sige, sino kayang gumawa nun? Di ba? Pero ang hindi niya nakita doon, nagtiwala na siya sa sarili niya ng lakas. Mali na yung anchor niya. Kaya ngayon, tinan mo, ano ang hinabol niya? Thumbs up at saka heart ni Delilah. Amen. Hindi niya pa nga binigay nung una eh. Kaso ang problema, yun nga, mali na yung anchor niya. So yan ang pinakamaganda Team Focus. You have to check kung saan kayo naka-anchor niya. Sir Dominic. Parang mahirap na yatang sundan yun, Sir Mac. Yeah. Anyway, ang ganda nung share niyo po ngayon, Sir Mac. Alam ko maraming young people, bago sila napunta doon sa sinasabi niyo kanina na yung sinabi niyo kanina, yung kini-question nila yung pastor natin, hindi si pastor, yung kini-question nila yung naririnig nila sa pulpito, mga prinsipyo na naririnig nila sa simbahan. Bago kayo dumating dyan, Team Focus, I am so sure may mga kabataan, yung mga kabataan na yun, iniisip nila from the start, hindi ko gagawin sa future yan. Hindi ako magdi-disobey. Pero kaya nila naisip yun dahil sa sabi niyo sir kanina, di ba? Kung saan nila ilalagay yung anchor nila. So ang iniisip ko agad dun sir, maraming yung mga kabataan na yun, sa mga depende rin sa sinasamahan nila. Mhm. Kasi ito yun eh. Oh yeah. Maraming kabataan ngayon, maraming mga kabataan na nagsisimba dito sa simbahan natin, magandang testimony. Pero pag tumagal na sila sa labas, biglang nagbabago. Kasi sa simula, ang ganda ng itsura nila eh. Yeah. 'Di ba? On fire, excited, tapos pag tumagal, nawawala. Bakit? Kasi ang naisip ko agad doon, based sa pinag-uusapan natin ngayon, Team Focus it depends din sa mga taong sinasamahan mo. 'Di ba? Kasi wala namang Kristiyanong kabataan na mag-iisip na isang umaga pagkagising niya, ngayon magdi-disobey ako sa Diyos. Walang ganun. Step by step. One conversation, tag nito, isang usapan, isang compromise, isang invitation, ayun na. Pasok na. Hindi agad-agaran na magdi-disobey kagad ng isang Kristiyanong kabataan. Ang gagawin ng mundo sa'yo, sabi nga ni Sir Maki, hahatakin ka niyan. Una, steady ka, mawawala yung pagiging steady mo doon sa salita ng Diyos na pinangahawakan mo noon. Kaya anong nangyayari? Papasok na yung, gusto kong dagdagan yung sinabi ni Sir Maki, papasok na yung compromise. Yeah. Kaya ang mangyayari, magiging unshaken ka.
Kaya gusto kong basahin, sir. Nagbasa ako na kanina. Okay, nagbasa ako ng Bible kanina. Proverbs chapter 13 verse 20. Sabi sa Proverbs, alam ko sa naririnig nyo na to maraming beses sa pulpito. Proverbs chapter 13 verse 20. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Gusto ko lang sabihin, gusto kong idugtong doon sa sinabi ni Sir Maki. Depende talaga sa sinasamahan natin, team focus eh. Kasi marami sa atin, napipressure tayo sa mga kaklase natin. Ang iniisip natin, sabi nga Sir Maki, likes. Hindi, maliban sa likes, ayaw mo yung mapag-iwanan ka sa classroom. 'Di ba? Ayaw mo yung iiwasan ka ng mga kaklase mo kasi ang tingin nila sa'yo, banal. KJ. Hindi, layo ka sa fun. Malayo ka sa likes, sa hearts ng mundo. Pero ang isipin natin, team focus, hindi naman sila dapat natin bigyan ng pansin, team focus eh. Ang Diyos. Sinabi ni Sir Maki kanina. At saka, gusto ko yung sinabi dun dito sa verse natin sa verse na sinabi ko, He that walketh with wise men. Tandaan nyo, team focus, ang di ko makalimutan na sinabi noon ni Pastor, ang Kristiyanong buhay, hindi yan occasional na buhay. It is a lifestyle. Yung buhay ng pagiging unshaken mo, team focus, it should be a lifestyle. Hindi yung parang iniisip natin na pag pumasok tayo sa Kristiyanong buhay, every Sunday lang to. Every Wednesday night lang to. Every Saturday na ginagawa lang natin to. Hindi. At tulad na lang ng sinabi ni Sir Maki, pag nandun ka na naka-anchor, dun ka na, huwag ka nang umalis dun. And saka gusto ko yung sinabi ni Sir Maki, yung ginamit na word ni Sir Maki kanina, unsteady. Hindi pala unsteady. Steady lang. Okay, steady. Yung steady, hindi ka nagagalaw dun sa lugar mo. Steady yung growth. Okay, steady yung paglago ng isang Kristiyanong kabataan dapat. Hindi yung steady na nandun ka lang, hindi ka nagagalaw. Kasi pag hindi ka gumalaw, alala ko yung sinabi noon ni Pastor Hill, pag di ka na gumalaw dyan sa estado mo at di ka na steadyng lumago, at nandun ka na lang, naging stagnant ka na, mamamatay ka dyan sa Kristiyanong buhay mo, focus. At ang mangyayari niyan, ayun, anong mangyayari? Shaken na. Nawala na yung pagiging sinasabi natin na, wala, mananatili ako sa pagsunod ko sa salita ng Diyos. Kasi sayang, ang ganda na nun, sir eh. Lalo na yung mga testimony kagabi. Yeah. Ang ganda ng testimony nyo, team focus kayo. Sila Francis, sila Rian ba yun? Rian, tama? Rian, tapos... Si Rian, kapatid niya. Okay. Ha? Kaibigan. Pareho lang. Magkatunog lang ang pangalan. Magkaibigan, okay. Kaibigan? Sino kapatid niya? Doon may kapatid siya? Si Maris daw. Sure. I'm sorry. Okay, titibo ko sa, tingnan nyo, ang ganda na ng testimony na binibuild ninyo. Tapos makikita ng tao, wow, anong klaseng pamumuhay ang binubuhay ng Kristiyano, ng batang to, ng kabataan na to. Again, team focus, it's a lifestyle. Yung ginagawa ninyo, hindi occasion. Kaya ako nabanggit yung lifestyle kasi, he that walketh with wise men. Yung walk it dyan, hindi sinasabi na paminsan-minsan kasama mo wise men. Sinong kasama mo, team focus, kaya mo ginagawa yan? Kayong mga nag-testimony kagabi na kabataan, bakit nyo nagagawa yan? Kasi ang kasama nyo, yung mga pinipili nyo na magkasamahan ninyo ay mga Kristiyano din na katulad ng ginagawa nyo, nag-share ng salita ng Diyos. And ipapasok ko po yung sinasabi ni Pastor sa klase namin pag Tuesday night. Bawal. Hindi ko sasabihin yung klase, yung word lang, influence. Yeah. Yun ang meron ka ngayon, team focus. Ikaw na nandyan sa CSI ministry, yan ang meron ka, influence. Gusto ko pong banggitin, tandaan nyo kung paano nabuhay ang Panginoon Jesucristo. Hindi ko rin sinasabi na pangit, huwag kang makipagkaibigan sa mundo. No, hindi yan ang tinuturo namin. Sabi nga ni Sir Maki, we're not here to condemn. Okay? We're not here to condemn the world. Pero tandaan yung ginawa ni Kristo habang nandito siya sa mundo noon. Ang sino yung mga nakapaligid sa kanya? Mga makasalanan, tax collectors, karamihan. Okay? So mga sinners, kinondemn ba niya? Hindi. In-influence pa nga niya. Di ba naalala niyo yung preaching ni Pastor Hill? Tuwang-tuwa siya. Sino yun? Si Zacchaeus, di ba? Tuwang-tuwa. Yeah. Na-influence siya ni Kristo at anong ginawa niya? Binigay niya lahat. Sumunod siya sa Panginoon. In other words,
Hindi siya ang nag-influence sa Panginoon Kristo, ang Panginoon Kristo ang nag-influence sa kanya. Dapat ganun din tayo. Ikaw ngayon, Team Focus na nasa CSI Ministry, ganyan ang gawin mo. Mag-influence ka. Imbes na ma-shake ka ng mundo at sabihin mo, ginagawa naman to ng mga kaklase ko, gawin ko na rin. Yun din eh. Ikaw na Team Focus na nasa ministry ngayon, na nag-i-enjoy sa ministry, tandaan niyo yung sinabi ni Sir Maki kanina, protektahan niyo yung ministry ninyo. Kasi pag hindi niyo protektahan, sasabihin niyo dun sa isip mo, wala namang nakakita sa akin eh. Tapos sa future, sasabihin mo na yun sa future, wala na akong ministry. Bakit ka napunta sa wala ng ministry? Kasi nag-compromise ka. At ang nangyari, ayun na nga, nawala ka doon sa pagiging steady mo, unshaken, doon sa pananampalataya mo. Ano nangyari sa'yo? Nawala. Team Focus yun lang po. Gusto kong i-reflect doon sa shinare sa atin ni Sir Maki ngayong gabi. Napakaganda nun. Huwag natin nahayaan na yung influence sa mundo ang mamutawi sa atin, kundi ang influence ng Diyos ang mamutawi sa atin. At with that influence, tayo rin ang makapag-influence sa kanila papunta sa Kristiyanong pamumuhay. Napakaganda nun, Team Focus. Kaya, yun po, Sir Maki, Steven. Amen. Maraming salamat, Sir Dom and Sir Maki. Sa totoo lang, mga young people, napakarami na nating matututunan doon. Doon pa lang sa sinabi ni Sir Maki kanina and gayon din kay Sir Dom. And thank you kay Sir Maki doon sa sinabi niya na yung para sa ating topic ngayon, na isa sa mga bagay bakit ang mga young people ay nagiging nasi-shake sila ng mundo. And one thing na yun, sinabi ni Sir Maki kanina, yung mga yung recognition ng tao sa atin, sa mga ginagawa natin mga young people. Ginawa example ni Sir Maki, yung mga likes, reactions, yung mga hinahabol-habol ng mga maraming young people ngayon. And na which is, bilang isang Kristiyano, dapat hindi natin hahabulin yung mga ganyang bagay. Yun na yung recognition ng tao, mga young people. And pinapaalala nga, sinasabi rin ng mahal na pastor natin yan, huwag natin hahabulin yung mundo. Sinabi niya nga lang noong linggo yun eh, huwag natin i-chase yung mundo, mga young people. Huwag natin nahabulin yung mga recognition ng mundo, ng tao sa atin. Dahil sabi nga sa Bible sa Colossians 3:23, no, lahat ng bagay dapat ay gagawin natin. Sabi, do it heartily as the Lord and not unto men. Huwag natin gagawin yung mga bagay dahil may nakakakita sa atin, mga young people. Sabi rin Sir Maki kanina, ginawa niyang yung nabanggit ni Sir Maki about character, no? Pag define natin yung word na character, sabi diyan ay consistently doing yung tama kahit walang nakakakita sa atin, mga young people. And yan yung gustong i-build sa atin ng salita ng Diyos, ng topic natin, ng programa ng simbahan natin, na syempre sa pamagitan ng ating mahal na pastor, meron tayong mga programa dito sa simbahan, tinuturuan tayo paano magkaroon ng tamang character, pag-uugali, mga young people. And ang dapat na magkaroon tayo ng character is yung wag natin wag natin nahabulin yung recognition ng tao sa mga ginagawa natin, mga young people. Lalo na meron tayong panibagong ministry na ginagawa si pastor. May binuo siyang grupo sa ating mga estudyante na kung saan tayo ay pinapakita natin yung blessing na meron tayo sa mga kasamahan natin sa eskwelahan natin. And wag lang natin gagawin yan, mga young people, dahil isipin natin magugustuhan to ng mga kasama ko, no? Matutuwa, marirecognize ako sa school namin, ganyan. Maganda yan, mga young people, makikita yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero kung isipin natin, gagawin natin yan dahil gusto makita tayo ng mga tao sa labas, dahil gusto natin yung pakiramdam na, uy, sikat ako, ganyan. No, hindi, mga young people. Unahin natin palagi is yung recognition ng Panginoon. Wala nang masihigit dyan, mga young people. Pag lahat ng bagay ay ginawa mo para sa Panginoon, hindi na tayo basta-bastang masishake pa ng mga likes, mga reactions ng tao. Maaring hindi magandang reaksyon, maaring magandang reaksyon, pero yun nga, kung gagawin mo yan para sa Panginoon, hindi na tayo basta-bastang masishake. Tayo ay mananatiling unshaken, mga young people. Gaya ng analogy ni ginawa ni Sir Maki kanina about sa anchor, no? Kung doon natin kasi lalaliman yung anchor? Ano bang term, other term, no?
doon tayo nag-anchor sa bagay na yun, no? Doon tayo nag-stay sa bagay na yun. Sabi nga ni Sir Mike kanina, pag doon ka na talaga kumapit, mahirap na umalis ng mga young people. Kung doon na tayo nag-focus. But dito sa programa natin, paalala muli ito na wag natin nahabulin mga young people yung recognition ng tao sa mga ginagawa natin. At palaging tatanda natin, pag ginawa mo yun para sa Panginoon, wala nang masihigit dyan. Yan ang sabi sa Bible sa Colossians 3:23. And sana kayo din ay matutunan natin ito sa pamagitan ng programa na ito. Ayun lang, Sir G. Alright. Ayan, at amen sir, maraming salamat. Napakaganda ng ating pinag-uusapan ngayon. No, and isa sa mga napakaganda ng ating illustration ngayon about sa anchor. And isa sa mga naalala ko na illustration doon is yung ating sorry. Yung ating yung ating buhay, yan po yung barko natin, kumbaga. At yung anchor natin, if you study po kung ano yung nangyayari sa isang barko sa anchor. Ang anchor, pag hinulog mo yan, ang hirap na niyan tanggalin. Kasi pagka nahulog mo na yan, gravity mismo yung nag-aano niyan eh. Hindi ba hindi na yan inaangat? Di ba dinadrop na talaga ng tuloy? Oo, Iniiwan sir, yan, di ba? iniiwan, sir. Pag umaandar, maguho kayo. Oo. Tsaka iniiwan nila yan, di ba? Pag like, Depende sa sir, depende sa kung may extra na anchor yung boat. Pero usually pagka emergency lang yun ang nangyayari, sir. so napanood ko sa Battleship, iniiwan. Drop port anchor! Let's drop some lead. Tapos, Anyway, so yung ating pong yung ating pong anchor, yan po yung ating choice, no? Kung saan natin ilalagay yung anchor natin is very important kasi once na drop mo na yan, kagaya nga po ng sabi dito kanina, napakahirap na niyan tanggalin. Pero ang maganda dito is hindi tayo pinapabayaan ng Diyos na mag-isip at magdesisyon kung saan natin ilalagay yung ating anchor. And yun nga, yung church natin, lahat ng natutunan natin dito sa salita ng Diyos, yun yung nagbibigay kumbaga, sa barko, kailangan mong intindihin ng maayos saan mo ilalagay yung anchor mo. Kasi pag namali mo yan, patay ka. Hindi ka pwede pa gumalaw kung mali yung inangkuran mo. No? And so, in the same way, yung ating natutunan dito sa church, dito sa Bible, lalong-lalo na sa ating mga preachings, yun yung nagtumutulong sa atin na ilagay yung anchor sa tama. And that is on God. man. No? And isa pa na nakikita natin, on the other half naman yan, sabi kanina ni Sir Maki, pag mali yung nilagyan mo na anchor mo, ang hirap tanggalin yan. Sa isang ship, meron tayong tinatawag na winch. Di ba? So yung winch na yun, sir, yung sabi mo kanina na imbis na i-drop na lang yung anchor doon, iiwan doon, pwede pa siyang ibalik para i-replay, ang tawag dyan, ilagay sa ibang place. And naisip ko, sir, na kanina na yung winch na yun, kagaya na sabi mo, pag mali yung naangkoran mo, kahit anong alog pa rin sa'yo ng salita ng Diyos, ang tendency baka hindi ka na magalaw. Pero naalala ko, sir, na yung winch na yun yung mga programs din natin sa church. Yun yung mga tumutulong sa atin na kung totoo talaga na ifo-focus mo lang yun, pwede mo pa yun magamit. Yeah. Hindi pa too late para ilagay sa tamang angkoran yung buhay mo. And so, yun nga, in relation sa sabi ni sir, pagka ang likes, ito yung kailangan nyo intindihin, team focus. Yung likes, temporary yan. Yeah. And pag temporary yung aangkoran mo, usually hindi ka na nga mag-aangkor sa boat. 'Di ba? And pag temporary at unstable yung inaangkoran mo, hindi ka gagalaw yung buhay mo. Yeah. In the same way, pag yun yung nilagyan mo sa buhay mo, sabi nga ni Sir Maki, if you live for the approval of people, you will die by their rejection. Yeah. Bakit? Kasi yung approval na yun, hindi yun temporary lang yun. And as we have said here countless times, ang mas maganda na ang approval ng Diyos yung kunin mo. Kasi yun, at least alam mo yun na everlasting yun. Kung totoo talaga na susundin mo siya. And so, yun lang naman, sir, na pagka tama yung inangkoran mo, tama yung angkoran mo, pero Yeah. pag mali. Mali. Kaya very careful ka saan mo i-drop. Yeah. Yeah. Alam nyo, tama yung sabi ni, gusto ko yung sinabi ni Brother Jay na yung pwede mo, may chance pa na pwede kang, hindi, ako kasi pagkaintindi ko talaga, they drop it kasi Yeah. nga, kumbaga, like, not because of the movie, no? Kumbaga, common sense lang ba na parang, why waste time na iangat mo yan? Paano kung kailangan mo na nga talaga mag-move, di ba? So, of course, syempre, it will not,
Hindi ka naman pwedeng umandar ng tuloy-tuloy, hindi ka naman mag-full steam, hindi ka pwedeng mag-full steam ahead ng barko, Anchor. tas umaangat yung anchor, di ba? So, kakalaggarin mo yun, di ba? Kung isipin mo, hindi ka nga na aalis, ikaw pa mag-aalis, parang walang ano doon, di ba? Pero alam mo maganda yun yung ganong, yung sinasabi ni Brother Jay kanina, even yung sinasabi nga ni Brother Steve din, na may chance kasi, Yeah. may chance na pinapakita sa iyo ng Panginoon, this is what you need to do para mawala ka dyan sa maling kaisipan na yan na sinasabi ni Sister Jenny. Diba? Oh. Sabi nga ni Sister Jenny, Amen. Ang gawa at pagsasaisip na ikaw ay nasa isip ng Diyos ay gawa ng makapangyarihang sakop. Amen. Wow. Amen. Amen? Amen. Yan. Diba? Oh. Amen. Oh. Amen. Ganun yun eh. Hindi, kidding aside. Totoo yan eh. May mga programs na talagang yun yung magiging winch mo para muli kang matanggal doon sa mali mong pinag-aangkoran. Tingnan nyo. Alam mo Sir Dominic, ito, trailer to next week. Oh, okay. Wala pala. Hindi, may isa pa. May isang One more Thursday pa, Tuesday. diba? Yes, sir. Bago mag-Men for Christ. Tama. Ito, trailer to next week. Nabanggit na ni Sir Dominic kanina eh. Napahagingan niya na kanina. Alam niyo kung ano yun? Isa sa mga paraan para ikaw ay hindi maging unshaken. Ikaw ay maging unshaken rather. Ikaw ay maging unshaken. Alam niyo kung ano? Influence. Check niyo yung influence nyo kasi marami ngayong young people, uso sa mga kabataan ngayon, ang merong hinahanga. I'm not talking about crush. Iyak. Bata pa kayo. Okay? Hindi ko pinag-uusapan yung crush na yan. Pero, Makapangyarihang sakop, sir. uso sa... uso ngayon sa mga kabataan, ang mga paghanga. Titignan ko to, para kasing may strong personality to Mga eh. idol. Pero ang nabibuild up sa'yo, hindi mo alam, pride. Tuloy natin next week. Okay? Pero bago tayo magtapos, ay nais kong batiin Strong personality. ang bisita ni Sister Chanel, no? Classmate niya ito, si Jane Ompad at saka si Zael Summer. Yan, nanonood nanonood sila eh. Amen. Shoutout Amen, shoutout amen. sa inyo. Shoutout at magandang gabi sa inyo at thank you for being with us this evening and Amen. hopefully hindi lang ito ang isang beses na makakapagsubaybay kayo kundi sa mga susunod pa na ating pag-aaral. Okay? Sir. So again, may first time din sa ay, isa pa. meron sino Sir, mga galing first dyan time? kay Ian. Kasama daw po ni Ian ngayon si Kyle Darrell Querkis. Nasaan nandiyan sa ano? Sa Facebook Live daw sir. Facebook Classmate Live. niya po ata. Okay. Amen, amen. Meron din dito watching na nandiyan sa Google Meet. Ito naman si Harold Cedric Pocong Ortega. Yan. Nasa First Google time- Meet. First Pre, time pre. watching from Central East. Mula sa yan, area yan. ng Central East family. Yan, amen, Welcome amen, po. amen. Nasa yung Google Meet natin yan. Saan si Harold? Harold, yon. Hindi. Sino? Harold Ortega. Harold Ortega. Ewan ko kung nandyan pa. Sinend ni brother Josh. Bisita po siya. Sino nag-send? Si brother Josh. Josh Bert, nandyan? Villanueva. Josh Bert, bisita mo? Nandyan sa'yo? Bulsa mo? Nasaan? Meron din Bisita dito mo sa sa Team bisita. Focus, sir, eh. Meron din sa Team Focus. Nag-send. Yan. Ayun Amen. na pala. Shoutout sa mga bisita natin. Lando! Smile muna, Lando. Smile. Yan. Yan. Ang talagang puzzle na tanong para sa ating kapatid na si Lando. Paano ka kakain ng French fries? Sir, mamasahihin ko, sir. Alright, so again, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay dyan sa atin virtual, sa ating Google Meet. Shoutout sa inyo and of course sa Facebook Live. At sa mga bisita po Hoy, namin. Megastar. Sharon! Yan, magandang gabi sa iyo. Ayun, no? Pagaling ka, pambira. Nag-streaming ka lang ata Pumapayat na yung trangkaso sa iyo. Paalisin mo na siya. Okay, so of course, ay shoutout sa lahat. Namumula siya. Shoutout sa lahat ng mga sumubaybay sa atin, both Facebook, actual
Pakita mo yung actual natin, mga actual na audience natin. Yan, hello. Shoutout sa inyo lahat at sa mga deaf and mute ministry natin. Shoutout of course sa ating deaf ministry. At thank you for being with us. Ilan ang ating kasama ngayon dyan? Dalawa na sila. So ito yung kagandahan dito, hindi tayo matatakot na may ganyan tayong kasama. Amen. Sapagkat makakapag-involve pa rin sila at meron silang matututunan. Alright, so thank you for being with us, and of course to our beloved pastor who's the executive producer and the director of this program, Team Focus Staying Alive, Pastor Hill. Maraming salamat po. And to the rest of the crew ng Staying Alive, of course, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Brother Jay, Brother Stephen, and Sir Dominic. At masabi lang namin sa inyo, thank you for watching. At we will see you on the next episode of your favorite evening program. This is Team Focus, Staying Alive. Blessed and unstoppable, to God be the glory. Peace. Sabay kindat. Good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good. Well, I can love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good. Yeah, I've got joy. Well, I've got joy down in my soul, because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy. Well, I can sing. Well, I can sing. Oh, yes, my Lord. Because there's Something about the Spirit of Jesus that makes me sing good. Well, I can serve. I can Serve. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good. Wait a minute. Do you feel good? Do you feel good? Then clap your hands, because there's something